nanindigan po si Secretary Remulla, Department of Justice, sa kanilang mga posisyon tungkol sa issue sa ICC at kanyang binanggit na political statement lang o parang politika lang ang mga pahayag ng Vice President. Narito ang report. Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na walang nilalamag na pulisiya o isinusuko ang pamahalaan. Ito ang sagot ng kalihim sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pulisiya ng Marcos administration na pinapayagan umano ang mga dayuhan na manghimasok o makialam sa domestic affairs ng bansa, partikular sa issue ng International Criminal Court o ICC. Wala naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito. Kaya, alam mo, that's a political statement more than anything else. Ano lang yan. Yun lang yung kanyang political line na sinusunod. Dagdag pa ni Remulla ang pahayag nito kaugnay sa Interpol na posibleng magsisilbi ng warrant of arrest dito sa Pilipinas na hindi nila pakikialaman ay dahil may commitment tayo bilang miyembro nito. Pero ang aktual na hakbang sa pagsisilbi ng arrest warrant ay pag-aaralan pa nila sa ilalim ng ilang kondisyon. So malinaw, magkaiba ang issue ng ICC at ng Interpol. Kaya sinasabi ni Remulla na parang political statement lang kung yung mga gunita, binanatan ni Vice President Sara Duterte ang gobyerno dahil pinapayagan daw na manghimasok ang ibang bansa tulad ng ICC. Sabi ni Remulla, hindi naman kami nagbago. Nanatili ang posisyon ng gobyerno under President Marcos, hindi pwede ang ICC. Pero kung papasok ang ICC, hindi naman kayang pigilan ng gobyerno. At pagka Interpol na, ay ibang issue. Totoo yung sinasabi ni Remulla na tayo ay, nadinig ko yung press conference na yan meron tayong 10 milyon na Pilipino sa abroad. Kaya hindi dapat nating ibaliwala ang Interpol dahil in case na tayo ay mayroong kailangan sa pagpapatupad ng mga batas, Interpol ang ginagamit dyan. Tayo ay member ng Interpol. Ang Interpol sa Pilipinas ay nasa NBI. Under ng NBI. International Police. Iyon. Kaya inuulit ni Remulla, pag dumating ang Interpol na silang magpatupad ng warrant of arrest, aaralin pa daw nila kung paano harangin at paano ang coordination. Pero hindi pwedeng pigilan kasi tayo ay member ng Interpol. Ang ICC lang. Excuse me po. ICC lang ang pwedeng pigilan. Hindi makikipag-coordinate. Maliwanag hindi makikipag-coordinate ang Pilipinas. Hindi sinabi ng Pilipinas, ng DOJ Secretary, na pipigilan nila ang ICC. Ang sinasabi lang nila, hindi sila makikipag-coordinate. So, iba yun. Iba yung may coordination kaysa sa pagpigil. Walang sinabing pipigilan. Ang sinasabi, walang coordination gagawin ng Philippine government. Ayan. So, umiinit na naman itong isang ito dahil kasi nagsimula na pong bumatikos si Vice President Inday Sara matapos siyang mag-resign sa gabinete as Department of Education Secretary. Di ba kanya magulita ang balat ni Inday tungkol sa panghihimasok ng ICC? Bakit ito pinapayagan? Pero yung panghihimasok at pangaagaw, pananako ng China sa West Philippine Sea, wala kang madinig kay Inday. Yung Pogo operation na Chinese national lang involved, puro krimen ang ginawa sa bansa, wala kang madinig kay Inday. Extrajudicial killing, human rights violation sa nakaraang gobyerno, wala kang madinig kay Inday. Di ba? Pero tungkol sa ICC na ang tatamaan
ay ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, at saka si Bato at ang kanilang kaalyado, maingay si Inday. So, di ba? Pag-issue tungkol sa umano na mali ang paggastos ng pera na sa ilalim daw ng General Appropriation Act, isang batas na inaproba ng Kongreso, maingay si Inday. Dahil sinabi niya, mali ang sistema ng budget, kaya daw siya umalis at nag-resign sa Department of Education. Pagdating sa di umano'y kakulangan ng pulis, parang wala daw ginagawa ang mga Kongreso para magpalakas ng mga pulis at makapagbigay ng proteksyon sa taong bayan, maingay si Inday. Pero sa issue kung bakit nirecall ang 75 na pulis sa kanyang opisina para magamit sa ibang trabaho ng PNP, maingay si Inday. Diba? Yan. Ano yung masasabi dyan? Yung pananahimik at ingay ni Vice President Inday Sara Duterte. Malaya po kayo makapag-comment. Paki-like lang po ang ating mga video pinag-uusapan dito. Issue lang po ito. Opinion, tanong, analysis, interpretation sa nangyayari. Maingay si Inday sa batikos sa ating gobyerno. Pero tahimik si Inday sa mga below the belt na banat ng kanyang pamilya. Ang mga DDS sa ating Pangulong Marcos. Kahit minsan, hindi niya ipinagtanggol si Pangulong Marcos sa mga batikos ng kanyang pamilya at kanilang kaalyado. Pero maingay si Inday sa pagbatikos sa ating gobyerno. Hindi man niya tinukoy si Pangulong Marcos, pero oras na batikusin mo ang gobyerno, si Pangulong Marcos ang tinatamaan niyan na kanyang dating kasama sa unity team. Ang laki na ho ng pagbabago sa galawan pampolitika. So, ano kanyang masasabi dyan? Sa mga galaw, sabi nga ni Remulla, politika lang, parang namumulit political statement. Wow. Kailangan ba natin yun? Hindi. Ang kailangan natin, pagtutulungan, pagmamalasakit sa bayan. Hindi yung interest lang nila o political interest lang. Dahil kawawa ang mga Pilipino at ang bayan. Paki-like lang po ninyo ang mga video ito. Subscribe and follow sa aking mga channel kung hindi pa. Mike Abe Opinions at yung isang channel natin, MA Pinoy TV.